May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Isang kwentong kababalagan na ipinadala ng subscriber. Disyembre noon, malamig ang hangin at halos lahat ng bahay sa aming barangay ay may mga parol na nakasabit sa harapan. Sa malayo, maririnig ang mga Christmas carol habang abala ang mga tao sa paghahanda para sa nalalapit na Pasko. Pero para sa akin, iba ang Disyembre na iyon. Taon-taon kasi ako nagsisimbang gabi kasama ang aking ina. Simula noong bata ako, hindi na kami pumapalya. 3:00 ng madaling araw ang unang alarm namin. Anak, gising na. Mahina ang boses ni mama. Ma, mamaya na. Ang lamig pa. Babangon ka na. Baka maubusan tayo ng upuan. Napilitan akong bumangon. Bandang 3:30, lumabas kami ng bahay. Tahimik ang buong barangay. Ilang ilaw lang mula sa poste ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Habang naglalakad kami papunta sa lumang simbahan, napansin kong kakaunti ang tao. Ma, bakit parang konti ngayon? Baka maaga pa. Pagdating namin sa simbahan, bukas na ang malaking pintuan. Pumasok kami. Napansin ko agad ang isang bagay. May isang matandang babae na nakaupo sa pinakahuling upuan. Nakayuko siya. Nakasuot siya ng lumang itim na damit. Hindi ko pinansin, umupo kami ni mama sa bandang gitna. Nagsimula ang misa. Habang nagdarasal ng pare, bigla akong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Napatingin ako sa likod. Nandoon pa rin ang matandang babae. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. Hindi siya kumukurap. Napalingon ako kay mama. Ma, bakit? May kilala ka ba ng matandang nasa likod? Tumingin si mama. Bigla siyang natigilan. Anong matanda? Yung nasa likod. Muling tumingin si mama. Wala na ang babae. Akala ko umalis lang. Pagkatapos ng misa, sabay kaming lumabas. Habang naglalakad pa uwi, biglang nagsalita si mama. Anak, kapag may nakita kang matandang babae sa simbahan, tumigil siya. Huwag mo siyang kakausapin. Natawa ko. Bakit? Hindi sumunod si mama. Sa halip tumingin siya sa likod namin. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ma, mahina yan sinabi. Maglakad ka lang. Bakit? Huwag kang lilingon. At mula sa likuran namin, may narinig akong boses ng isang matandang babae. Mahina, pero malinaw. Anak, huminto ako. Anak, napatingin ako kay mama. Nanginginig na siya. At saka niya sinabi, hindi na tayo umuwi sa dating daan. Ang part 2, ang daang hindi dapat daanan. Mula nang marinig ko ang boses ng matandang babae, hindi na ako nagsalita. Inawakan ni mama ang kamay ko ng maigpit. Hindi kami dumaan sa karaniwang kalsada. Pauwi. Sa halip dumaan kami sa isang makitid na iskinita. Ma, bakit dito? Basta sumunod ka. Pero mas malayo dito. Hindi siya sumagot. Maya-maya, narinig namin ang tunog ng kampana. Napahinto ako. Ma, wag. Ma, tumutunog yung kampana. Hindi yung kampana. Napatingin ako sa kanya. Ano? Hindi ko alam. Nagpatuloy kami. Pagdating namin sa bahay, agad isinara ni mama ang pinto. Sinabihan niya akong huwag munang lumabas. Ma, ano ba talaga yung nangyari? Upo siya sa sala. Matagal siyang tahimik hanggang sa sinabi niya, alam mo ba kung bakit ayokong pumunta sa simbahang iyon kapag madaling araw? Umiling ako. Dahil may nangyari doon maraming taon na ang nakalipas. Ano? May isang babae na pumupunta roon gabi-gabi para magsimba. Bakit? Dahil may anak siyang nawala. Tahimik ako. Anong nangyari sa anak? Hindi nakita. Patay na. Hindi sumagot si mama. Sa halip sinabi niya, may sabi-sabi na tuwing simbang gabi lumilitaw ang babae sa simbahan para hanapin yung anak niya. Tumango si mama pero
may mas nakakatakot. Ano yun? Kapag may taong tinatawag siyang anak, huminto siya. May sinusundan siya, pauwi. Naramdaman ko na lamig ang katawan ko. Ma, sino yung babaeng nakita ko? Hindi agad sumagot si mama. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, hindi ko alam. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bandang 12:00, nagising ako dahil may narinig akong tunog sa labas. Bumangon ako, lumapit ako sa bintana at doon ko nakita ang isang babae na nakatayo sa labas ng gate. Itim ang damit. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Bigla siya nagangat ng ulo. At kahit malayo siya, nakita kong nakatingin siya diretso sa bintana ko. Pagkatapos, nagsalita siya, anak, napaatras ako at biglang may kumatok sa pinto. Anak, boses iyon ng matandang babae. Pero mas nakakatakot ng sumunod niyang sinabi. Buksan mo, hinahanap ko lang ang anak ko. Ang part 3, ang pangalan sa lumang libro. Hindi ko binuksan ang pinto, hindi rin ako gumalaw. Maya-maya, narinig ko lumapit si mama. Anak, ma, huwag kang magsasalita. Tumigil ang katok. Tahimik, makalipas ang ilang segundo. Narinig namin ang mga yabag, papalayong yabag, hanggang sa tuluyang mawala. Kinabukasan, pinuntahan namin ang simbahan. Gusto ni mama na makausap ang pare. Pagdating namin, nakita kaming matandang pare sa gilid ng sakristi. Father, tumingin siya kay mama. Bigla siyang namutla. Siya ba? Father, nakita na naman namin. Napatingin siya sa akin. Anong nakita mo? Ikinuwento ko lahat. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos pumunta siya sa isang lumang cabinet. Kumuha siya ng isang makapal na libro. Matagal na nakatago ito. Binuksan niya. Mga pangalan ng laman, mga tao ng simba, mga tala ng mga nangyari sa simbahan. Hanggang sa nakita niya ang isang pangalan. Elena Marquez. Siya yung babae. Tumango ang pare. Mahigit 30 taon na. Anong nangyari sa anak niya? Huminga ng malalim ang pare. May isang batang lalaki. Nasaan? Hindi na nakita. Ipinakita niya sa amin ng isang lumang larawan. Isang babae, isang batang lalaki. Nang makita ko ang larawan, parang may dumaan ng malamig na hangin sa buong katawan ko. Dahil pamilyar sa akin ang bata. Father, ano? Parang nakita ko siya. Nagkatingin na si mama at si father. Imposible. Bakit? Tinuro niya ang nakasulat sa ilalim ng larawan. Mateo Marquez, 1989. Patay na. Dapat ang batang iyon matagal na. Pero, nang gabing yun, habang pauwi kami, may batang lalaki akong nakita sa tapat ng simbahan. Nakaputing damit, nakatalikod. Tinawag ko, Huy! Dahan-dahan siyang lumingon at sinabi niya, hinahanap ko si mama. Part 4, ang bata sa likod ng simbahan. Tumakbo ako papunta sa bata, pero pinigilan ako ni mama. Huwag! Ma, bata siya, huwag kang lalapit. Biglang tumakbo ang bata papunta sa likod ng simbahan. Hindi ko na siya nakita. Nang araw na iyon, sinabi ni mama na huwag akong bumalik doon. Pero dumating ang ikalawang simbang gabi. Hindi ako mapakali. Alam ko may sekreto ang simbahan. Kaya kahit ayaw ni mama, sumama pa rin ako. Sa misa, tahimik lang ako. Pero bago matapos ang seremonya, biglang namatay ang ilaw. Nagulat ang mga tao at mula sa likuran, may isang batang tumakbo papunta sa altar. Walang ibang nakapansin. Ako lang, tumingin siya sa harap ko. Kuya, ano? Sabihin mo kay mama. Ang ano? Nandito ako. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa lumang pinto sa gilid ng simbahan. Sinundan ko. Pagbukas ko ng pinto, madilim. May lumang hagdanang pababa at mula sa ilalim may narinig akong iyak. Mateo, boses ng isang babae. Anak, umakbang ako pababa. 1, 2, 3, hanggang sa narinig ko ang boses ni mama. Anak, paglingon ko, wala na siya at ang pinto sa itaas nakasara na.
Ang part 5, ang silid sa ilalim. Madilim ang lugar. Tanging maliit na ilaw mula sa isang lumang bintana ang nagbibigay liwanag. May mga kahon, may mga lumang upahan, at isang maliit na altar. Lumapit ako, may kandila roon. Bigla itong nagliyab kahit walang sinasindi. Nakita ko isang lumang kahon, may pangalan, Mateo. Binuksan ko. May damit ng bata, isang lumang rosaryo, at isang maliit na papel. Nakasaad, huwag mong hanapin ang bata sa lupa. Hindi ko maintindihan. Biglang may narinig akong yabag. May papalapit. Mateo. Walang sagot. May tao ba? Biglang may kamay na umawak sa balikat ko. Napalingon ako. Walang tao, pero sa harap ko. May salamin. At salamin. Nakita kong matandang babae. Nakatayo siya sa likod ko. Nanginginig ako. Hindi ako makagalaw. Lumapit siya at sinabi, ikaw ang susunod. Ang part 6, ang lihim ni Mama. Biglang bumukas ang pinto. Si Mama, anak, tumakbo ako sa kanya. Paglabas namin, hindi ako nagsalita, pero habang pauwi, sinabi ni Mama, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano? Alam ko kung saan si Mateo. Napahinto ako. Paano? Dahil huminga siya ng malalim. Nakita ko siya noon. Ikinuwento niya ang isang bagay na hindi kailanman alam. Nung bata pa si Mama, siya raw ang isa sa mga huling nakakita kay Mateo. Nakita niya itong umiyak sa likod ng simbahan at kasama niya si Elena. Bakit hindi mo sinabi? Dahil pinagbawalan ako magsalita. Sino? Hindi sumagot si Mama. Pagdating namin sa bahay, may nakita akong lumang litrato. Nandoon si Mama, kasama ng isang batang lalaki. Si Mateo. Ang part 7, ang huling simbang gabi. Ikatlong gabi, hindi na kami pumunta sa simbahan, pero habang 3:00, tumunog ang kampana. Nagising kami. Ma, anak, huwag kang lalabas. Muling tumunog at may boses sa labas. Mateo, hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papunta sa pinto. Binuksan ko, nasa labas ang batang lalaki. Kuya, saan ka pupunta? Sa simbahan. Bakit? Doon ko makikita si Mama. Sinundong ko siya. Pagdating namin sa simbahan, bukas ang pintuan. At sa loob, napakaraming tao, pero lahat sila nakatalikod. Nang tumunog ang kampana, sabay-sabay silang lumingon at wala silang mga mukha. Ang part 8, ang misa ng mga nasawi. Tumakbo ako pero sarado ang pintuan. Nakita ko si Elena sa harap ng altar. Hawak niya ang kamay ni Mateo. Anak, lumapit siya sa akin. Salamat. Bakit? Dahil dinala mo siya sa akin. Biglang nagsalita si Mateo. Kuya, umalis ka na. Bakit? Dahil hindi na ako ang hinahanap niya. Tumingin si Elena sa akin, ngumiti. Ikaw na. Biglang nagdilim ang buong simbahan at narinig ko ang maraming boses. Anak, anak, anak. Ang part 9, ang katotohanan. Nagising ako sa loob ng simbahan. Umaga na. Nasa tabi ko si Mama at ang pare. Sinabi nilang natagpuan nila akong walang malay sa harap ng altar. Pero may isang bagay na hindi nila may paliwanag. Sa kamay ko, may hawak akong lumang rosaryo. At sa rosaryo, may maliit na papel. Nakasulat, salamat sa pagbabalik sa anak ko. Tinanong ko ang pare tungkol kay Elena. Umiling siya. Wala na siya. Patay na. Matagal na. Nasaan ang puntod niya? Tinuro niya ang lumang sementeryo. Pumunta kami roon at nakita namin ang puntod. Elena Marquez. Sa tabi nito may maliit na puntod. Mateo Marquez. Napatigil ako. Pero paano? Hindi sumagot ang pare. Dahil sa likod namin may narinig kaming batang tumatawa. Ang part 10, ang huling mensahe. Lumipas ang maraming taon. Hindi na ako muli nagsimbang gabi sa lumang simbahan. Pero taon-taon kapag Disyembre, naririnig ko pa rin ang kampana. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan lang ang pinadala. Larawan ng lumang simbahan. Sa ilalim nito may nakasulat,
nandito pa rin kami. Tinawagan ko ang numero. Walang sumagot. Kinabukasan, nalaman kong matagal nang isinara ang simbahan dahil may isang pamilya raw na nakakita ng isang batang lalaki at isang batang babae doon. Pareho raw nakasuot ng puti at ayon sa kanila, may tinatawag daw silang isang pangalan. Pangalan ko. Simula noon, hindi na ako pumupunta sa anumang simbahan tuwing madaling araw ng simbang gabi. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Nung huling gabi bago ko tinuluyang iwan ang lugar, nakita ko si Mateo sa tapat ng simbahan. Umiti siya at bago siya tuluyang mawala, sinabi niya, "Kuya, hindi na si Mama ang naghahanap sa iyo." Tinanong ko siya, "Kung hindi siya, sino?" Umiti lang siya at mula sa loob ng simbahan, may ibang boses na sumagot, "Ako." Simbang gabi, part 11. Ang bagong bumabalik. Lumipas ng isang taon mula na nangyari ang lahat. Akala ko tuluyan nang nakalimutan ang lumang simbahan. Pero nagkamali ako. Dahil isang gabi ng Disyembre habang nasa bahay ako, may kumakatok sa pinto. Tinignan ko ang orasan, 3:00 na madaling araw. Hindi ako gumalaw. Muli itong kumatok. At pagkatapos ay may boses, "Kuya." Nanlamig ang katawan ko. Boses iyon ni Mateo. Hindi ko binuksan ang pinto. "Kuya, tulungan mo ko." Lumapit ako sa bintana. Walang tao sa labas. Pero sa sahig, sa harap ng pinto, may isang lumang rosaryo. Ang parehong rosaryo na hawak ko noong huling gabi sa simbahan. Hindi ko yung pinulot. Kinabukasan, dinala ko ang rosaryo sa pare. Pagkakita niya rito, agad siyang namutla. "Saan mo ito nakuha?" "Sa bahay." "Imposible." "Bakit?" Dahan-dahan niyang sinabi, "Dahil sinunog ko ang rosaryong ito sa isang taon na nakalipas." Napatingin ako sa kanya. "Father, paano ito bumalik?" Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang isang lumang libro. May nakita akong bagong pangalan sa listahan. Pangalan ko. At katabi nito, ang petsa na darating na simbang gabi. Ang part 12, ang pangalan sa listahan. "Father, bakit nandito ang pangalan ko?" Hindi siya sumagot. "Father," tumayo siya at sinara ang libro. "Hindi mo na dapat ito nakikita. Pero pangalan ko yan. Alam ko." "Bakit may petsa?" Tumingin siya sa akin. "Dahil may mga tao inilista rito bago pa sila mangyari." "Ano ibig sabihin?" Tahimik siya. Pagkatapos ay sinabi, "May mga taong pumupunta sa simbang para magsimba. Pero may iba." Huminto siya na hindi talaga buhay ang pagpasok nila. Nanindig ang balahibo ko kasama ba si Mateo? Tumango siya. Kasama si Elena. Pero sino ang sumulat ng pangalan ko? Hindi na siya nakasagot. Biglang may tumunog na kampana sa labas. Pareho kami napatingin sa bintana. Walang kampana roon pero tumutunog ang kampana. At mula sa malayo may batang tumatakbo. Si Mateo. Sumisigaw siya, "Kuya." Lumabas ako. Pero pagdating ko sa labas, wala siya. Sa halip may nakita akong bakas na maliit na paa. Papunta sa lumang sementeryo. Sinundan ko at sa dulo ng mga bakas, may isang bagong mukay. Walang pangalan pero may nakapatong nakaratula. Pangalan ko. Ang part 13, ang hukay na walang pangalan. Hindi ako makagalaw. Tinitigan ko ang hukay. Wala pang kabaong. Walang bulaklak. Walang kandila. Isang simpleng butas lamang sa lupa. Pero sa tabi nito, may lumang sapatos ng bata. Mateo, walang sumagot. Biglang may boses mula sa likod. "Hindi ikaw ang inililibing dito." Paglingon ko, nakita ko ang pare. "Father." Lumapit siya. "Umalis tayo rito." "Kanino ang hukay?" "Hindi ko alam." "Bakit may pangalan ko?" Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa kabilang bahagi ng sementeryo. May isang matandang babae roon, si Elena. Nakatayo siya sa tabi ng puntod ni Mateo. Nakatingin sa amin. "Father, huwag kang magsasalita." Umiti si Elena. At sinabi, "Hindi ko siya pinadala.
Napatingin ako sa pare. Anong ibig sabihin? Tumakbo si Father papunta sa akin. Tumakbo ka. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang boses ni Elena. Hindi na parang isang matandang babae. Mas malalim na. Mas nakakatakot. Hindi na siya ang may-ari ng simbahan. Ang Part 14, ang bagong nilalang. Dinala ko si Father sa isang lumang bahay, malapit sa simbahan. May isang matandang lalaki roon. Siya si Mang Tomas, sabi ng pare. Alam niya ang lahat. Tinignan ako ni Mang Tomas. Dumating na pala ang panahon. Anong panahon? Panahon para malaman mo ang tunay na nangyari. Sinabi niyang bago pa itinayo ang simbahan, may isang lumang gusali roon. May mga tao nagsasagawa raw ng lihim na ritual at may isang nilalang na tinatawag nilang ang tagapagbantay. Hindi raw ito tao, hindi rin multo, at hindi raw ito basta espiritu. Pinaniniwalaang inoprotektahan nito ang lugar kapalit ng mga kaluluwang naiwan doon. Si Elena ba ang tagapagbantay? Umiling si Mang Tomas. Hindi, si Mateo. Umiling siya. Kung gayon, sino? Tumingin siya sa akin. Hindi pa natin nakikita ang mukha niya. Biglang namatay ang ilaw. Tahimik ang buong bahay at may kumatok sa pintuan. Tumayo si Mang Tomas. Walang gagalaw. Muli ang katok at may boses mula sa labas. Boses ko. Buksan ninyo. Napatingin ako kay Mang Tomas. Pero may niyang sinabi, nandito ka. Ang Part 15. Ang taong kamukha ko. Nang marinig namin ang boses sa labas, wala nagsalita. Maya-maya, may kumatok ulit. Buksan ninyo. Boses ko. Eksaktong boses ko. Tumayo si Father. Wag, pero biglang bumukas ang pinto. Walang umahawak. Sa labas, may isang lalaki. Kamukhang kamukha ko. Parehong muka. Parehong katawan. Parehong damit. Nanlaki ang mata ko. Hindi maaari. Tumingin siya sa akin. Ngumiti. Matagal na kitang hinihintay. Ano ka? Lumapit siya. Hindi mo ba naalala? Umiling ako. Unang simbang gabi. Biglang akong nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. May mga larawan na pumapasok sa isip ko. Isang batang ako. Isang simbahan. Isang matandang babae. At si Mateo. Pero may isa pang tao roon. Ako. Mas bata. Nakatayo sa tabi ng altar. Napatras ako. Hindi. Sinabi ng lalaki. Hindi ako ang multo. Kundi. Ano ka? Ngumiti siya. Ako ang version mo na hindi nakauwi. Ang Part 16. Ang batang ako. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Pero biglang nagsalita si Mang Tomas. Alam ko na. Ano? Hindi ikaw ang unang nakaranas nito. Tumingin siya sa akin. May nangyari sa iyo noong bata ka. Wala akong maalala. Pero nang sabihan niya iyon, biglang bumalik ang isang alaala. 7 taong gulang ako. Disyembre, simbang gabi. Kasama ko ang aking ina. At may batang lalaki akong nakita, si Mateo. Lumapit siya sa akin. Sinabi niya, sumama ka sa akin. At sumunod ako. Dinala ako sa isang likod ng simbahan. May pintuan. Pagbukas nito, madilim, pero may isang babae roon, si Elena. At may sinabi siya sa akin, kapag dumating ang panahon, babalik ka. Napaupo ako. Hindi ko naalala yun, sabi ni Father, dahil may nagbura ng alaala mo. Bakit? Para mailayo ka sa kanya. Kanino? Biglang tumahimik ang lahat dahil may narinig kaming kampana at ang lalaking kamukha ko biglang nawala. Ang Part 17, ang muling paalala ni Mateo. Nang mawala ang lalaking kamukha ko, tumakbo ako palabas. Hinahanap ko si Mateo. At nakita ko siya sa tapat ng lumang simbahan. Mateo, lumapit siya. Kuya, anong gusto nila sa akin? Hindi siya sumagot. Sabihin mo sa akin. Tumingin siya sa likod. Malapit siya. Sino? At tagapagbantay. Paano ko siya mapipigilan? Umiling siya. Hindi mo siya mapipigilan. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Kailangan mong tapusin ang simbang gabi. Ano ibig sabihin mo? 7 gabi. 7 gabi. Tumango siya. Sa bawat gabi, may isang alaala kang babalik. Pagkatapos,
Sa ikapitong gabi, huminto siya. Ano? Malalaman mo kung sino talaga ang unang namatay. Napatigil ako. Akala ko si Elena. Umalis si Mateo. Hindi si Mama. Kung hindi siya, tumingin siya sa akin. Ikaw? Ang part 18. Ang ikapitong simbang gabi. Dumating ang ikapitong gabi. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kailangan kong pumunta. Pumasok ako sa lumang simbahan. Walang tao, walang pare, walang ilaw. Tanging kandila sa altar. Isa-isa ito nagsindi. 1, 2, 3, hanggang 7. Biglang nagsara ang mga pintuan at lumitaw si Elena kasama si Mateo. Bakit ninyo ako pinababali? Hindi sumagot si Elena. Sa halip tumingin siya sa isang lumang larawan. Larawan niyo ng isang pamilya. At sa gitna, ang batang ako. Napahawak ako sa ulo. Biglang bumalik ang lahat. Ang alaala ko na. Naalala ko na. Noong bata ako, nahulog ako sa hagdanan sa likod ng simbahan. Hindi ako nakaligtas. Si Elena ang nakakita sa akin. Si Mateo ang tumatawag ng tulong. Pero bago dumating ang mga tao, may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi kailanman nalaman. Nabuhay ako pero may naiwan sa akin. Isang bahagi ng aking kaluluwa. At iyon ang nilalang na nakita ko. Ang lalaking kamukha ko. Part 19. Ang tagapagbantay. Biglang nagdilim ang simbahan. Mula sa likod ng altar, may lumabas na anino. Wala itong muka. Wala itong mata. Pero naramdaman kong nakatingin ito sa akin. Tagapagbantay. Nagsalita si Elena. Matagal mo nang iniintay ang araw na ito. Lumapit ang nilalang. Nagsalita ito. Hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa loob ng isip ko. Bumalik ka. Anong gusto mo? Ang bahagi na iwan sa iyo. Bakit? Dahil hindi dapat nabuhay ang katawan mo nang wala ang buong kaluluwa. Biglang lumitaw ang lalaki kamukha ko. Hinawakan niya ang balikat ko. Sumama ka sa akin. Umiling ako. Hindi. Ngumiti siya. Kung hindi mo ko isasama, tumigil siya. Ako ang magiging ikaw. Biglang sumigaw si Mateo. Kuya, huwag. Hinawakan ko rosaryo at sa unang pagkakataon nagsimula ako nanalangin. Nawala ang mga kandila hanggang sa huling kandila at sa liwanag nito nakita ko ang tunay na mukha ng tagapagbantay. Mukha ko rin. Ang part 20, ang simbang gabi na hindi natapos. Akala ko iyon ang katapusan pero hindi. Nang mawala ang tagapagbantay, bumukas ang mga pintuan ng simbahan. Sumikat ang araw. Nasa labas ang mga tao. Parang walang nangyari. Lumapit si Father. Natapos na. Talaga? Tumango siya. Malaya na si Mateo. Napatingin ako sa tabi ko. Nandoon siya. Ngumiti. Salamat kuya. At unti-unti siyang nawala. Kasunod niya si Elena. Bago tuluyang mawala, sinabi niya, patawad. Pagkatapos, wala na siya. Akala ko tapos na ang lahat. Pero makalipas ang ilang buwan, nakatanggap ako ng sulat. Walang pangalan ang nagpadala. Iisang pangungusap lang nakasulat, hindi mo dapat tinapos ang simbang gabi. Sa ilalim nito, may petsa, Disyembre 16. Nagtaka ko, dahil wala ng simbang gabi sa Disyembre 16, hanggang sa binasa ko ang likod ng papel. May isa pang mensahe. May 8 gabi. Nanlabig ako. Dahil sa mismong sandaling yun, tumunog ang kampana sa labas ng bahay. Tumingin ako sa orasan. 3:00 ng madaling araw. At mula sa labas, narinig ko ang boses na isang batang lalaki. Hindi si Mateo. Ibang bata. Kuya. Napahawak ako sa rosaryo. Kuya, muli siyang nagsalita. Ako naman ang isasama mo sa simbang gabi. At doon ko napagtanto. Hindi pala natapos ang sumpa. Ang part 20, ang ikalawang bata. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko malaya na si Mateo. Akala ko wala na ang tagapagbantay. Pero noong gabing iyon, eksaktong 3:00 ng madaling araw, muli ko naririnig ang kampana. Napatayo ako. Wala nang kampanaryo sa lumang simbahan. Sinaran na ito at ayon kay Father, wala nang dapat tumunog doon. Muli kong narinig ang boses. Kuya, hindi ito boses ni Mateo. Ibang bata.
Kuya, tulungan mo ko. Hindi ako lumapit sa pinto, pero biglang may papel na dumulas mula sa ilalim nito. Pinulot ko, nakasulat, may 8 gabi. Sa ilalim ay may pangalan, Lucas. Hindi ko kilala ang batang iyon, pero nang tingnan ko ang likod ng papel, may larawan. Isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng lumang simbahan, at sa likod niya, nakikita ko ang anino ng isang babaeng walang muka. Ang part 21, si Lucas. Kinabukasan, hinanap ko si Father. Ipinakita ko sa kanya ang larawan. Pagkakita niya, natigilan siya. Lucas, kilala mo siya? Hindi siya agad sumagot. Father, sino siya? Umupo siya. Si Lucas ang unang batang nawala pagkatapos ni Mateo. Pero bakit ngayon ko lang narinig ang pangalan niya? Dahil hindi siya kasama sa talaan. Bakit? Dahan-dahan niyang sinabi dahil may natanggal ng pangalan niya. Sino? Hindi ko alam. Dinala niya ako sa lumang silid sa likod ng simbahan. May isang kahon doon. Binuksan niya, puro lumang dokumento. Mga pangalan ng nagsimba. Mga pangalan na nagsimba. Mga litrato, mga tala ng mga nawawala. Hanggang sa nakita ko ang isang papel. Lucas Santos, 1994. May nakasulat sa ibaba. Hindi natagpuan ng katawan. Biglang may narinig kaming yabag mula sa likod ng pinto. Lumapit ako. Lucas, tumigil ang yabag at may batang sumagot. Nandito ako. Binuksan ko ang pinto. Walang tao, pero sa sahig may maliliit na basang bakas ng paa. At papunta ang mga ito sa isang pader. Doon natigil. Lumapit si Father. May pader diyan. Tapos, walang silid sa likod niyan. Biglang may kumutok mula sa kabilang panig. At isang bata ang bumulong. Meron. Part 22. Ang lihim sa likod ng pader. Hindi namin agad ginalawang pader. Tinawag namin si Mang Tomas. Pagdating niya, tinitigan niya ang pader. Akala ko sinunog na ito. Ano ito? Tanong ko. Dating pasukan. Pasukan saan? Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng lumang martilyo. Dahan-dahan niyan tinapik ang isang bahagi ng pader. Walang tunog. Tinapik niya ang kabilang bahagi. May ibang tunog. May laman sa likod. Binuksan namin ang isang bahagi. May maliit na silid. Napakadilim. May lumang kandila. May mga laruan. Ang sa dingding, may mga pangalan. Mateo, Lucas, Elena, at ang pangalan ko. Pero may isa pang pangalan, si Mara. Ano yan? Tanong ko. Hindi sumagot si Mang Tomas. Biglang may batang babae sa sulong. Nakaputing damit, nakatalikod. Lucas, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi siya si Lucas, isa siyang batang babae. Nasaan si Lucas? Itinuro niya sa sahig. Doon, tinignan kong sahig. May maliit na pinto. Binuksan namin. May hagdan pababa at mula sa ilalim. Narinig namin ng maraming batang sabay-sabay na nagsasalita. Huwag kayong bababa. Part 23. Ang mga batang nawala. Hindi kami bumaba agad, pero may isang bagay na nagtulak sa akin. Narinig ko ang iyak ng mga bata. Kuya, kuya, kuya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumaba ako. Sumunod sina Father at Mang Tomas. Mahaba ang hagdanan. Habang pababa kami, palamig ng palamig hanggang makarating kami sa isang malaking silid. May mga lumang upuan, may mga kandila at sa gitna may isang malaking krus. Pero baliktad ang pagkakabit nito. Sa paligid nito ay may mga litrato ng mga bata. Dose-dose ng larawan, lahat sila ay nawawala. Lumapit ako. Nakita ko si Lucas, nakita ko si Mateo, at nakita ko ang batang babae. Mara. Father, hindi siya sumagot. May isang larawan pa at nang makita ko yon, parang tumigil ang mundo ko. Ako yun. Bata pa ako. Nakatayo sa tabi si Mara. Sa likod namin si Elena at may isang lalaki. Ang mukha niya ay nakatago sa alino. Biglang may boses. Naalala mo na. Napalingon ako. Si Mara, pero hindi na siya mukhang bata. Nakatayo siya sa harap namin. Bakit nandito kami? Sumagot siya. Dahil may tao nagdala sa amin. Sino?
Itinuro niya ang likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Si Mang Tomas. Ang part 24, ang lihim ni Mang Tomas. Hindi, napatras ako. Hindi siya sabi ni Father. Pero tahimik si Mang Tomas. Tinitigan niya ako. Matagal ko nang hinihintay na maalala mo. Anong ginagawa mo? Hindi ko pinatay ang mga bata. Kung gayon, ano ang ginawa mo? Dinala ko sila rito. Bakit? Umupo siya. Dahil noong panahon na iyon, naniniwala kaming may paraan para mailigtas ang mga bata sa kamatayan. Anong paraan? Isang ritual. Ritual? Tumango siya. Akala namin, maililipat namin ang kanilang buhay sa ibang katawan. Nanlamig ako. Kanino? Tumingin siya sa akin. Sa iyo. Napatigil ako. Bata pa ako noon. Oo. Bakit ako? Dahil ikaw ang pinili ng tagapagbantay. Hindi. Biglang nagsimulang umaga ang buong silid. Nagsigawan ng mga bata. Huwag. Namatay ang mga kandila at mula sa dilim may lumitaw na lalaki. Siya ang nasa lumang larawan. Lumapit siya at sinabi, hindi si Mang Tomas ang tunay na may kasalanan. Part 25. Ang tunay na kapag nagpasimula. Kung hindi siya, sino? Tumingin ang lalaki sa akin at nagsimula ng lahat. Sabihin mo, ngumiti siya. Ang taong pinakamalapit sa iyo, biglang nawala siya. Father, humiling si Father, hindi ako. Kung hindi ikaw, naalala ko si Mama. Umuwi ako agad. Pagdating mo sa bahay, nakita ko siyang nakaupo sa sala. Parang hinihintay niya ako. Ma, tumingin siya sa akin. Alam mo na. Alam ko na ang tungkol kay Lucas. Napayoko siya. At kay Mara, napapikit siya. Ma, kasama ka ba? Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa sinabi niya, oo. Nanigas ako. Bakit? Dahil gusto kitang iligtas. Sa ano? Sa kamatayan. Pero buhay ako. Hindi dapat. Napatingin ako sa kanya. Anak, hinawakan niya ang kamay ko. Noong 7 taong gulang ka, namatay ka ng 3 minuto. Part 26 ng 3 minuto. Hindi ako makapagsalita. Ikinuwento ni Mama ang nangyari. Noong bata ako, nahulog ako sa likod ng simbahan. Tumigil ang tibok ng puso ko. 3 minuto akong walang malay. Habang naghihintay ng tulong, nakita ni Mama si Elena. Sinabi ni Elena na may paraan para bumalik ako. Pero may kapalit. Kailangan kong magkaroon ng bahagi ng kaluluwa ng isang taong hindi pa handang umalis. Ang batang napili ay si Lucas. Pero tumanggi si Mama. Hindi niya hinayaang gamitin si Lucas. Sa halip may ibang ginawa at nagpagbantay. Kumuha ito ng bahagi ng sariling kaluluwa ko. Kaya nabuhay ako. Pero mula noon, may isa pang ako. Ang lalaking nakita ko. Kung ganoon, nasaan ang kalahati ko? Hindi sumagot si Mama. Ma, sa ilalim ng simbahan. Nanlamig ako. Bakit? Dahil hindi pa ito nakakabalik. Biglang may kumatok sa bintana. Pareho kaming napatingin. Nasa labas si Lucas. Pero hindi siya mukhang multo. Mukha niyang normal na bata. Umiti siya at sinabi, Kuya, may gusto akong ipakita sa iyo. Part 27. Ang bata sa lumang sementeryo. Sinandong ko si Lucas. Dinala niya ako sa sementeryo. Huminto siya sa isang puntod. Walang pangalan. Bakit dito? Itinuro niya ang lupa. May maliit na kahon. Binuksan ko. May lumang litrato. Larawan ng aking pamilya. Kasama si Mama at sa likod niya si Mang Tomas. May petsa 1994. Lucas. Tumingin sa akin. Hindi ako ang unang bata. May nauna pa. Tumango siya. Marami. Saan? Itinuro niya ang mga puntod. Napansin kong karamihan ay walang pangalan. Biglang narinig ko ang mga boses. Kuya, kuya, kuya. Napalingon ako. Dose-dose ng bata nakatayo sa pagitan ng mga puntod. Lahat sila ay nakatingin sa akin. At sabay-sabay sila nagsabi, tulungan nyo kami. Paano? Isang batang babae lumapit. Si Mara. Hanapin mo ang silid na walang pinto. Nasaan yun? Itinuro niya ang lumang simbahan. Sa ilalim ng altar, biglang nagkaroon ng malakas na hangin. Nawala ang mga bata at naiwan si Lucas. Kuya, kapag nahanap mo ang silid, tumigil siya.
huwag mong buksan ang huling kabaong. Part 28. Ang silid na walang pinto. Bumalik ako sa simbahan kasama si Pader. Tinanggal namin ang ilang bahagi ng altar. May nakita kami hagdan. Bumaba kami. Sa dulo may malaking pader. Walang pinto pero may nakaukit sa salita. Ang pumasok ay hindi na makakabalik. Hinawakan ko ang pader. Biglang bumukas ito. Nasa loob ng isang silid. May 7 kabaong. 6 ang bukas. Isa lang ang sarado. Naalala ko ang sinabi ni Lucas. Huwag mong buksan ang huling kabaong. Lumapit ako sa unang kabaong. Walang laman. Pangalawa, wala rin. Pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6. Lahat walang laman. Pagdating ko sa uli, may kumatok mula sa loob. Napaatras ako. At may boses. Boses ko. Buksan mo. Hindi ako gumalaw. Buksan mo. Lumapit si Father. Huwag. Biglang may sumigaw mula sa loob. Ako ang tunay na ikaw. Part 29. Ang nasa loob ng kabaong. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko binuksan. Pero biglang bumukas ito ng mag-isa. Walang tao. Walang katawan. Isang salamin lamang. Lumapit ako at nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ang kasalukuyang ako. Isang batang ako. Nakatingin sa akin. Bakit? Sumagot siya. Dahil iniwan mo ko. Hindi ko alam na nandito ka. Alam ko. Anong gusto mo? Bumalik. Paano? Palitan natin ang katawan. Napaatras ako. Hindi. Umiti ang batang ako. Wala kang pagpipigilan. Wala kang pagpipilian. Biglang nagsarang lahat ng pintuan. Lumabas ang mga bata sa paligid. Si Mateo, si Lucas, si Mara at si Elena. Ngunit hindi sila lumapit sa likod nila. Lumitaw ang tagapagbantay. Sinabi nito, isa sa inyo ang kailangan manatili. Tumingin ako kay Lucas. Tumingin siya sa akin at sinabi, Kuya, bakit? Hindi ako. Napatingin siya kay Mara. Siya, umiling si Mara. Hindi rin ako. At saka silang lahat ay sabay-sabay tumingin sa akin. Ikaw. Part 30. Ang huling simbahang gabi. Akala ko, ako ang kailangan manatili. Pero biglang nagsalita si Elena. Hindi siya. Tumingin ang tagapagbantay. Hindi na siya ang may utang. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Elena sa akin. May isang taong kusang kumuha ng kapalit. Sino? Tumigil siya. At tumingin sa likod ko. Si Mama. Nakatayo siya sa pintuan. Ma. Nangingilid. Nangingilid ang luha niya. Patawad, anak. Anong ginawa mo? Hindi kita iniligtas ng libre. Nanlamig ako. Ako ang pumalis sa iyo. Ma, simula nung gabi yung bahagi ng kaluluwa ko ang naiwan dito. Umiling ako. Hindi. Lumapit ako sa kanya. Pero biglang nagsara ang pinto. Hindi ako. Na siya. Maabot. Narinig ko ang boses niya. Anak, umuwi ka na. Ma, buhay ka na. Iyon lang ang mahalaga. Biglang nagsimulang mawala ang silid. Isa-isa nawala si Mateo, Lucas, Mara, si Elena. Ang huling nawala. Tumingin siya sa akin. Sa wakas tapos na. Pagmulat ko, nasa labas na ako ng simbahan. Umaga na. Wala na ang lumang simbahan. Gumuho na pala. Ito noong gabing iyon. Hinahanap ko si Mama. Pero wala siya. Makalipas ang ilang araw, pumunta ako sa sementeryo. Doon ko nakita ang isang bagong puntod. Walang pangalan. Pero may maliit na litrato. Si Mama. Sa ilalim ng litrato ay may nakasulat. Huwag ninyo siyang kakalimutan. Tumulo ang luha ko. Akala ko iyon ay na ang wakas. Hanggang sa Disyembre ng sumunod na taon, alas 3 ng madaling araw, nagising ako. Isang kampana. Napaupo ko. May narinig akong boses mula sa labas. Anak, boses ni Mama. Lumapit ako sa bintana. Nandoon siya. Nakatayo sa ilalim ng poste. Nakasuot ng puti. Umiti siya. Anak, pinuksan ko ang bintana. Ma, sinabi niya, hindi pa tapos ang simbang gabi. At sa likod niya, may dosena-dosenang tao. Mga taong matagal ng patay. At sa gitna nila, may isang bagong batang lalaki. Nakatitig sa akin. Lumapit siya at sinabi, Kuya, ikaw ang pare. Sa susunod, biglang tumunog ng lahat ng kampana. At bago tuloy yung dumilim ang paligid, may narinig akong huling bulong. Simbang gabi, magsisimula ulit. Simbang gabi, Part 30. Ang babaeng nasa pintuan
3 gabi na mula nang mawala ang aking ina. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Araw-araw akong pumupunta sa sementeryo. Nakikipag-usap sa puntod niya kahit alam kong wala siyang may isasagot. Pero isang gabi, habang pauwi ako, may nakita akong babae sa tapat ng bahay. Nakaputing damit, mahaba ang buhok. Nakatayo lamang siya at nakatingin sa akin. Ma, hindi siya sumagot. Lumapit ako. Pero bigla siyang tumalikod. Sandali, sinundong ko siya. Pagdating sa kanto, wala na siya. Sa lupa may naiwan na maliit na kandila. Pinulot ko. May nakaukit na pangalan, Mara. Pag-uwi ko, nilagay ko ang kandila sa mesa. Bandang 3:00 na madaling araw, bigla itong nagsindi na mag-isa. At mula sa loob ng kandila, may narinig akong boses. Kuya, napakatras ako. Lucas, hindi. Kung hindi ikaw, sino? Mahina niyang sinabi. Ako si Mara. Biglang namatay ang ilaw at sa dilim may kumatok sa pinto 3 beses. Pagkatapos ay may boses. Buksan mo. Alam ko kung nasaan ang nanay mo. Part 31. Ang mensahe ni Mara. Hindi ko binuksan ang pinto. Nasaan ang nanay ko? Walang sumagot. Muli ang katok. Buksan mo. Sabihin mo muna kung nasaan siya. Tahimik. Pagkatapos ay may papel na ipinasok sa ilalim ng pinto. Kinuha ko ito. May isang mapa. Pamilyar sa akin ang lugar. Ang lumang sementeryo pero may marka sa isang puntod. Puntod ni Elena. Kinabukasan pumunta ako roon. Nakita ko ang puntod. Walang kakaiba. Hanggang mapansin ko ang isang maliit na butas sa lupa. May hinukay na parang kamay. Lumuhod ako. Hinawakan ko ang lupa. Biglang may narinig akong boses. Kuya, si Mara. Nasaan ka? Sa ilalim ng ano? Ng puntod. Napaatras ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero kinuha ko ang pala sa kotse. Nagkukay ako sa tabi ng puntod. Maya-maya may tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon. Binuksan ko. May lumang litrato. Larawan ng aking ina. Kasama niya ang 3 bata. Si Mateo, si Lucas at si Mara. Sa likod ng larawan may nakasulat. Sila ang 3 susi. Biglang may kamay na humawak sa balikat ko. Napalingon ako. Walang tao pero may boses sa likod ko. At ikaw ang ika-4. Part 32. Ang 4 na susi. Dinala ko ang kahon kay Father. Nang makita niya ang larawan, agad niyang sinara ang pinto. Hindi mo ba dapat ito nakuha? Bakit? Dahil matagal na naming hinahanap ang kahong iyan. Para saan? May lumang paniniwala. Ano yun? May 4 na kaluluwang susi sa ilalim ng simbahan. Mateo, Lucas, Mara at ako. Tumango siya pero hindi sila susi para buksan ang pinto. Kung gayon, susi para isara. Isara ang ano? Father. Hindi agad sumagot. Lumapit siya sa isang lumang aparador. Kumuha ng isang libro. Binuksan niya. May drawing na isang malaking pintuan. Sa likod nito, may aninong napakalaki. Ang nilalang na nasa kabilang panig. Tagapagbantay. Umiling siya, mas matanda pa. Anong pangalan? Tumingin siya sa akin. Walang tunay na pangalan. Bakit? Dahil kapag binigyan mo siya ng pangalan, huminto siya. Makakapasok siya sa mundo natin. Biglang may tumunog na kampana. Pareho kami napatingin. Father, hindi galing sa simbahan. Kung gayon saan? Mula sa ilalim ng sahig, may kumatok at may boses ng isang bata. Nandito kami. Part 33. Ang silid sa ilalim ng bahay. Tinanggal namin ang lumang sahig. May maliit na lagusan. Bumaba kami. Napakadilim. May mga kandila sa magkabilang gilid. Pero walang nagsindi. Habang naglalakad kami, nakita namin ang mga lumang pangalan sa dingding. Dose-dose ng pangalan. Lahat mga bata. Sa dulo may pintuan. May nakasulat. 4 lang ang maaaring pumasok. Napatingin ako kay Father. Pero 2 lang tayo. Biglang may 2 batang lumitaw.
si Lucas at si Mara. Hindi na dalawa, sabi ni Mara, 3. Tumango siya. Hindi, napatingin siya sa likod ko. 4. May malamig na hangin na dumaan. Paglingon ko, nandoon si Mateo. Siya tulad ng dati. Mas matanda mukha niya. Mateo, kuya. Lumapit siya. Hindi na ako bata. Bakit? Dahil matagal na ako naghihintay. Para saan? Tumingin siya sa pintuan para buksan mo. Anong nasa loob? Hindi siya sumagot. Sa halip sinabi niya, ang nanay mo. Part 34, ang nanay ko sa likod ng pintuan. Binuksan namin ang pinto. Napakalaking silid ang nasa likod. At sa gitna, may isang babae. Nakatali sa isang lumang upuan. Tumakbo ako. Pero pinigilan ako ni Mateo. Huwag, nanay ko yan. Hindi, bakit? Hindi na siya nakaupo roon. Tinignan ko ang babae. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha. Anak, boses ni mama. Pero may mali. Ang mga mata niya, hindi gumagalaw. Parang walang buhay. Ngumiti siya. Lumapit ka. Umakbang ako. Muli akong pinigilan ni Lucas. Kuya, huwag. Biglang tumawang babae. Hindi na boses ni mama. Mas malalim. Mas malamig. Bakit ninyo siya pinipigilan? Napaatras kami. Nagsimulang gumalaw ang upuan at ang katawan ng babae unti-unting nagbago. Mahaba ang mga kamay, mahaba ang buhok at ang muka naging mukha ng isang matandang babae, si Elena. Part 35, ang totoong Elena. Hindi ikaw si mama, tumawa si Elena. Hindi kailanman. Nasaan ang nanay ko? Malapit. Saan? Sa lugar kung saan hindi mo siya maaabot. Bakit mo ginawa ito? Dahil may utang ang pamilya mo. Ano? Ang unang pinto. Tumingin siya sa kay Mateo. Siya ang unang nagbukas. Tumingin kay Lucas. Siya ang unang tumanggi. Tumingin kay Mara. Siya ang unang nakatakas. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. At ikaw, anong ginawa ko? Ikaw ang unang bumalik. Biglang nagsara ang pinto. Naiwan kami nga pa sa dilim. Narinig namin ng malakas na yabag sa kabilang panig. May sumusubok pumasok. Si Father ay nagsimulang manalangin. Pero biglang nagsalita si Mateo. Hindi dasal ang kailangan. Ano? Pag-amin. Pag-amin sa ano? Tumingin siya sa akin sa totoong nangyari noong unang simbang gabi. Part 36, ang unang gabi. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ako noong 7 taong kulang. Si mama, ang lumang simbahan, at si Elena. Pero may isa pang tao. Hindi ko siya nakilala noon. Isang lalaki. Siya ang may hawak ng lumang libro. Sinabi niya kay mama, may paraan para mabuhay ang anak mo. Tumanggi si mama. Pero desperado siya dahil wala akong malay, wala akong pulso. At sinabi ng lalaki, isang kaluluwa lang ang kapalit. Hindi pumayag si mama. Pero may ibang gumawa. Si Mang Tomas. Kinuha niya ang isang kandila at tinawag ang tagapagbantay. Pero hindi tagapagbantay ang dumating. Isang mas malaking nilalang. Isang nilalang na walang muka. At sinabi nito, hindi kaluluwa ang kailangan ko. Ano? Isang pangako. Nangako si mama na balang araw may isang taong babalik sa simbahan at iyon ay ako. Biglang nawala ang alaala. Napatingin ako kay Father. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi ko alam. Kung gayon, sinong lalaki? Tahimik silang lahat hanggang sa magsalita si Mara. Alam ko, sino? Itinaas niya ang kamay at itinuro si Father. Part 37, ang lihim ni Father. Hindi maaari. Tumingin ako kay Father. Father, hindi siya gumagalaw. Sabihin mo, hindi totoo. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, tama si Mara. Napaatras ako. Kasama siya. Hindi ako nagsimula. Pero alam mo, oo. Bakit? Dahil ang anak ng lalaki nagbukas ng unang pinto. Anong pangalan niya? Hindi siya sumagot. Father, Elias. Nalalamig ako. Ang pangalan sa unang kabaong, si Elias ang ama. Ang ama mo. Tumango siya. Akala ko patay na siya. Patay na. Kung ganon, ang nasa ilalim ng simbahan ay hindi ang katawan niya. Ano yun? Ang kasunduan niya. Biglang tumunog ang kampana. Nagsimulang magkarak ang dingding at mula sa likod nito may malaking kamay na lumabas. Tumakbo kami.
Pero bago ako makalabas, narinig ko ang boses ng aking ina. Anak! Part 38, ang huling mensahe ni Mama. Huminto ako. Ma, mula sa kabilang silid, narinig ko siya. Anak, huwag kang lalapit. Nasaan ka? Hindi ako makalis. Ililigtas kita. Hindi. Ma, makinig ka. Tumahimik ako. Kapag lumabas kayo, ma, isara ninyo ang pintuan. Paano? Ikaw, maiwan ako. Hindi. Hindi anak. Nagsimula siyang umiyak. Hindi lahat ng mahal natin ay kailangan iligtas. Ma, ang mahalaga, huminto siya. Hindi ka maging katulad nila. Anong ibig mo sabihin ang mga tao pumapasok dito? Ma, hindi nila alam kung kailan sila dapat umalis. Biglang nawala ang boses niya. Sumigaw ako. Ma, walang sagot. Muling bumukas ang pintuan sa likod nito. Walang tao, isang kandila lamang at sa tabi nito, ang singsing ni Mama. Part 39, ang pagbubukas ng pintuan. Kinuha ko ang singsing, biglang nagliwanag ang buong silid. Ang apat na bata ay pumuwesto sa apat na sulok. Si Mateo, si Lucas, si Mara at ako. Si Father ay nasa gitna. Anong ginagawa natin? Isinara ang kasunduan. Paano? Sabihin ang mga pangalan ng lahat ng nawala. Isa-isa namin binanggit. May unang pangalan, pangalawa, pangatlo, hanggang 12 ng pangalan. Habang binanggit namin sila, may mga aninong lumalabas sa dingding. Mga bata, mga matatanda, mga taong matagal nang patay. At sa uli, lumitaw si Mama. Tumingin siya sa akin, ngumiti at sinabi, "Salamat anak." Ma, pero hindi ko siya mahawakan. Unti-unti siyang naging liwanag. Kasabay nito, nagsimulang bumagsak ang silid. Ang malaking anino ay sumigaw. Hindi! Tumakbo kami. Sa likod namin, gumuho ang buong lagusan. Paglabas namin, wala na ang lumang simbahan at sa unang pagkakataon, tumigil ang kampana. Part 40, ang bagong simpang gabi. Lumipas ang 10 taon, wala nang kababalagan, wala nang kampana, wala nang mga batang lumilitaw sa gabi. Naging tahimik ang buhay ko, pero hindi ko nakalimutan na nangyari. Hanggang isang araw, may isang bagong simbahan na itinayo sa kabilang bayan. Maganda, maliwanag, maraming tao nagsisimba. At nang dumating ang Disyembre, nagsimula ang simbang gabi. Hindi ako pumunta, pero bandang 3:00 ng madaling araw, may kumatok sa bahay. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. May isang maliit na kahon sa harapan. Binuksan ko. May kandila, isang lumang rosaryo at isang litrato. Napatras ako dahil ang litrato ay kuha sa loob ng bagong simbahan. Sa harap ng altar, may mga taong nakaupo. At sa pinakauling upuan, nakita ko si Mama. Pero mas nakakatakot, may isang taong nakatayo sa tabi niya. Isang batang lalaki. Hindi si Mateo, hindi si Lucas, hindi si Mara. Isang batang hindi ko kilala. Sa likod ng litrato, may sulat. Hindi natapos ang kasunduan. Lumipat lamang ito. Biglang nagsindi ang kandila ng mag-isa. At mula sa apoy, may boses. Mahina pero malinaw. Kuya, napahawak ako sa rosaryo. Sino ka? Tumawa ang bata. Hindi mo na kailangan malaman. Bakit? Dahan-dahan nagbago ang apoy. Naging hugis ng muka. At narinig kong ang huling sinabi. Dahil ikaw ang susunod na magsasabi ng kwento. Biglang namatay ang kandila at sa labas tumunog ang kampana. Mula sa bagong simbahan, nagsimulang maglakad ang mga tao. Lahat sila nakasuot ng puti at lahat sila nakatingin sa direksyon ng bahay ko. Part 41, ang mga taong nakaputi. Hindi ako makagalaw sa labas ng bahay. Dosya-dosya ng taong nakaputi ang nakatayo. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Lahat sila nakatingin sa akin. Kinuha ko ang rosaryo at isinara ang pinto, pero bago ko pa maisara ng tuluyan, may isang kamay na umawak sa gilid nito. Isang bata, "Kuya." Napatingin ako. "Bakit kayo nandito?" Ngumiti si kuya. "Dahil tinawag mo kami." "Hindi ko kayo tinawag." Umigil siya. "Hindi ikaw." "Kung gayon, sino?" Itinuro niya sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sa sala, may isang babae, nakaputing damit, mahaba ang buhok, at hawak niya ang litrato ni Mama. Hindi siya sumagot. Lumapat siya sa mesa. Ibinaba ang litrato at nagsalita. Hindi na siya ang hinahanap namin. Kung hindi si Mama, sino? Tumingin siya sa akin. Ang unang anak. Anong ibig sabihin? Biglang tumunog ang kampana.
Nawala ang babae, nawala rin ang mga taong nakaputi. Naiwan akong mag-isa, pero sa sahig, may isang maliit na bakas ng baa, papunta sa aking kwarto. Sinundan ko, sa ibabaw ng kama, may isang lumang aklat. Pinuksan ko, sa unang pahina may nakasulat, Simbang Gabi, Ikawalong Gabi. Napatigil ako. Walang ikawalong gabi sa Simbang Gabi, pero sa ilalim nito, may pangalan ako. Part 42, ang ikawalong gabi. Hindi ako nakatulog. Buong gabi kong pinag-isipan ng aklat. Pagsapit ng 3:00, bumukas ito ng mag-isa. Tumigil ang pahina sa isang lumang guhit, isang simbahan. Sa ilalim nito, may lagusan at sa dulo ng lagusan may isang malaking pinto. Nakasulat, hindi lahat ng pinto ay para buksan. Biglang may kumatok. Hindi ako gumalaw. Muling kumatok at narinig ko ang boses ni Mama. Anak, napapikit ako. Ma, pumunta ka sa bagong simbahan. At bakit? Dahil nandito ang sagot. Hindi ako pupunta. Tahimik na sagot niya. Pagkatapos ay sinabi niya, kung hindi ka pupunta, may ibang pupunta sa iyo. Biglang namatay ang ilaw. At may narinig akong yabag sa loob ng mismo ng bahay. Hindi sa labas. Hindi sa hallway. Mula sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao pero nakabukas ang aklat. May bagong salita ng pahina. Huling simbang gabi, 3:00 ng madaling araw. Kinuha ko ang rosaryo. Pumunta ako sa bagong simbahan. Pagdating ko, bukas ang pintuan. Walang tao sa labas. Pumasok ako. Napakalinis ng loob. Walang kakaiba. Hanggang mapansin ko ang mga upuan. May mga pangalan ng bawat isa. Mateo, Lucas, Mara, Elena. At sa pinakahuling upuan, Mama. Umupo ako sa tabi nito. Biglang may umupo sa harapan ko. Isang bata. Tumingin siya sa akin at sinabi, Kuya, sino ka? Ngumiti siya. Ako ang unang anak. Part 43, ang unang anak. Anong pangalan mo? Hindi siya sumagot. Sa halit itinuro niya ang altar. May isang kandila roon. Biglang nagsindi. At sa liwanag nito, lumitaw ang isang babae. Si Mama. Ma, tumayo ako pero hindi siya lumapit. Anak, Ma, umalis na tayo. Umiling siya. Hindi na ako pwedeng umalis. Bakit? Dahil may pumilit sa akin. Dahil may pumalis sa akin. Sino? Tumingin siya sa bata. Nanlamig ako. Siya? Tumango si Mama. Lumapit ang bata. Hindi ako ang masama. Kung gayon sino? Tumingin siya. Sa kesame, biglang nagdilim ang simbahan. Isa-isang nagsara ang mga pintuan. At may narinig kaming malalim na boses. Ako. Nagsimulang umaga. Ang altar. Lumabas muna sa ilalim nito ang isang napakalaking anino. Hindi ito tao. Wala itong mukha. Pero ang gitna ng ulo nito, may 2 pulang mata. Napatras ako. Ang bata ay tumayo sa harap ko. Kuya, huwag kang matakot. Ano ang gagawin natin? May isang paraan. Ano? Kailangan mong sabihin ng tunay na pangalan. Alam ko naman ang pangalan ko. Umiling siya. Hindi iyon. Kung gayon ano? Tumingin siya sa akin. Ang pangalan mo bago ka nabuhay. Nanginginig ako. Hindi ko alam. Ngumiti siya. Alam ng nanay mo. Tumingin ako kay Mama. Nangingilid ang luha niya. At sinabi niya, anak, huminto siya. Hindi ka namin pinangalanan noong araw na ipinanganak ka. Bakit? Dahil napayuko siya. Ang pangalan mo ay binigay sa iyo ng nilalang na iyon. Biglang namatay ang lahat ng kadila at sa dilim may boses na bumulong sa tainga ko. Ito ang PLTV, kwentong kababalagaan.